good. Hiwalay Opo. lang. Iwalay. Ito may 6 Mm-mm. years na ito. Ako pa lang po ito, mga 3 mahigit taon. Opo. Ay tinaman ninyo sa dami naman po ng bulaklak niya. Kaya panibago uling kuha niya batches. Bulaklak na ito, diyan manggagaling yung bunga. Oo, yan po magiging ganito yan. Yung maliit. Yan, magiging ganyan yan. Pag natagtag na siya, ayan. Kaya iba-iba po ang kuha niyan eh. Iba-ibang, opo, 1 linggo. Mga 15 days. Sa loob ko po kasi ng 2 buwan, 2 beses kayo mag-harvest ng kalamansi. Sa loob ng 1 buwan. Opo, monthly yon. Meron pang maramihan, meron naman pang konti. Yung pahabol na lang. Pahabol. Yun. Pero pagka marami, itong pang alaga na ito. Yan yung ating talagang binablog, tinatsaga para po yung ating mga ka-farmers na po pwede po ang taniman ng kalamansi. Yun ang binibigyan. Okay po mga ka-trivia, at kamusta na po? Dito na po yung ating po mga subscriber na galing pa po kayo ng Laguna. Po Laguna, ayan. Shoutout po natin po yung taga Laguna. Ayan, sila po yung kung saan ay punta po rito sa atin para po kung saan ay magkaroon sila ng idea ukol po doon sa paano ba ang business na kalamansi, paano pag-aalaga, paano pagtatanim, at ano ba ang mga lupang po pwedeng yung gustong-gusto ng kalamansi. Ngayon doon po sa inyo po kuya, ano po yung tanong po natin? Yung tataniman ko kasi medyo slope. Slope siya. Wala ba tayong problema doon? Apo, yung ano ba siya, parang hindi mo siya bulusok. Ganyan, na-visit ko na kasi lupa ng tatay ko. Sliding. Pinuntahan ko, inocular ko. May ganyan, may pantayan din naman na part. Pero may siguro 80% ganyan ang ganyan siya. Pero hindi naman siya yung matarek. Hindi naman. Sliding. Sliding lang. Okay lang po yun. Kasi meron po kasi tayo subscriber, ganyan din po yung lupa niya. Kundi siya sliding. Diyan po sa party po ng DRT. Pwede okay yun. Opo, okay po siya. Kasi ang paraan doon, ang ginagawa natin pagka po ganun yung style po ng lupa, pahalang po yung ating ginagawang tudling. Opo, kasi pagka po kasi pahalang po yun, pag nagpagtutubig ka mula sa taas, pagbaba nun, napupuno muna po yun nandito. So paano ang style ng tubig namin nun? Kasi doon sa baba, may poles, may balloon. Hindi hilahin namin yung tubig pakyat. Opo, ang gagawin ninyo, may paraan. Yung hose po na yan. Yung hose, saka po yung makina, yun po yung hihitit para umakyat po sa taas. Maganda po yung kasi kung meron kayong poles, meron kayong tubig, at least hindi na kayo magpapabaong po ng deep well. Yun na lang po ang tututukan ninyo, parang gagawa lang po kayo ng parang mini dam. Para noon, doon na iipon yung tubig niya, and then doon nyo po ilalagay yung inyong hititan ng makina o ng tubig. Pagdating halimbawa doon, nasa taas naman po yung area, doon naman po yung inyo pong pinakabagsakan, tapos pababa ngayon na pababa yung tubig. Parang ang akitan nyo po yung Banawe Rice Terraces. Ganun nga. Po, magkakaroon kayo ng parang pinakapilapil doon sa kuha niya, sa bawat tudling ng kalamansi. Para meron siyang control na pagka galing sa taas, hindi siya dire-direkto kagad sa baba. Tapos lalagyan mo na lang ng Opo. kanan para pumunta sa kabila. Pupunta ulit sa kabila. Maginhawa pong tubigan nyo sa inyo na yun. Hindi mahirap magpatubigan. Opo, hindi po mahirap magpatubig. Yung kaya kalaking kalamansi, mga ilang taon na yan? Ito po, sir, nasa 6 na taon na po yan. So hanggang ilang years ang tinatagal na? Maabot po yan hanggang 15 and so on. Hanggang din nyo po pinapatay, meron kaming kalamansi rito. Unang kalamansi, nasa 30 years mahigit. Buhay pa siya. Naanihan pa niya. Opo, naanihan pa siya. Opo. Parang nandaan ako sa blaan yun. Napapanood. Halos napapanood ko lahat. Opo, kung yun continuous din yung pamumunga niya. Tapos, tuloy-tuloy. Ngayon, kaya lang siya mamamatay pag halimbawa yung hindi mo nalagaan. Parang mga kuwan natin mga progress. Opo. Basta regular po ang inyo pong pag-aalaga po sa kalamansi. Tumatagal po ang lifetime niyan. Ngayon, pagka mistop ka ng pag-aalaga po niyan, umiiksi rin po ang buhay ng kalamansi. Kasi, ang kalamansi kasi ang kailangan po niyan, tubig, abono, at pagka po may mga insekto, yung abono ba yan, isang klase lang? May isa po, basta po bata po ang kalamansi, gusto po niya na yung mga puti para mabilis po ang pabulas niya. Napapanood ko yung dami ng sa unang linggo. Urea. Yung mga yung mga ginagamit, yung brand na talaga na ginagamit pa para din ako maliligaw. Po, yung sulfate lang ang po gamit natin. Yung 2100 na Sulfate. Opo, na 21 yung ammonium. 2100. Ngayon,
Meron tayong bagong organic, po pwede yon ay pasasalubungan natin kung patanim ko ng kalamansi. Ay, yung bagong labas ninyo, Opo, yun, wala muna tayong ilalagay po ng mga synthetic. Yun muna ipababaon natin doon sa bago itanim ng kalamansi. Tatanim. Opo, yung pasalubong ikang tawagin. Magkano per Tapos, sack nun? mura lang naman po yun, nasa 1.3 lang naman siya. Ilang Doon po sa inyo, pagka halimbawa sa isang hektarya, para basal lang po yun, mga nasa isang kaban lang yun o isang sako. Correct. Oo. Isang sako lang yun. Pag unang lagay lang siya. Saan nakakabili na? Ay doon po sa Kabanatuan pa. Opo. Kaya ako pa pagka halimbawa, nagpapa-order po tayo, kung minsan mayroong gusto sumabay, ayun, minsan nakakapagdala ako dito, yung mga pumapasyal, nakakapag-pump sila. Yung punla ba na may nakukuha na dito sa inyo sa Batangas talaga? Meron tayo supplier po na kung saan na yung maganda, Yung grafted standard na maganda yung grafted. recommended mo yun. Kasi po, hindi po kasi tayo nagre-recommend po ng Marcot, yung Marcoted. Kasi ang Marcoted, yan po ay mula doon sa matandang kalamansi na pinaugatan. Tapos, pag yun itinanim po ninyo, ay matagal yun bago po bumulas. Hindi kagaya doon sa mula doon sa grafted, mula doon sa kalamanda rin na rootstock niya na parang kiyat-kiyat na mga super acid. Yun yung pinaka-original ng kalamansi eh. Dinugtungan po siya ngayon ng sanga ng kalamansi na matanda na. Pero hindi po siya yung sobrang edad na. Para siya ay mamulaklak. Kaya punla pa lang po, meron na kayong bulaklak, may bunga. Ay, makikita niyo na po Magkano meron yung tayong sizes punla. natin dito sa ano? Opo. Ito inanihan nyo na to dahil may nahinog na. Oho, mga natira lang po ng mga tagapitas yan. Ito po, ito yung palakihin. Ito lang, Mga ilang linggo pa yan. isang linggo lang ito, pwede na ito mapitas. So after ito, pag napitas na, ito naman na magiging kasunod yan. Sige. By January naman yan. Tapos after po ng January, ito naman yung isa. Patapos-tapos siya. Ito naman po yung Ano ginagawa nyo pang-March. dito sa ganito? Kasama rin po yan na binibili. Pinipitas din yan. Kung kalahati po ng baba niya doon sa good. Hiwalay Apo. lang. Iwalay. Ito may Mm-mm. 6 years na ito. Ako pa lang po ito, mga 3 mahigit taon. Opo. Ay tingnan ninyo, sa dami naman po ng bulaklak niya. Kaya panibago uling kuha niya batches. Bulaklak na ito, diyan manggagaling yung bunga. Oho, yan po magiging ganito yan. Yung maliit. Yan, magiging ganyan yan. Pag natagtag na siya, ayan. Kaya iba-iba po ang kuha niyan eh. Iba-ibang, opo, sa linggo. Mga 15 days. Sa loob ko po kasi ng 2 buwan, 2 beses kayo mag-harvest ng kalamansi. Sa loob ng isang buwan. Opo, Dalawang monthly yon. Meron pang maramihan, meron naman pang konti. Yung pahabol na O, lang. pahabol. Yun. Pero pagka marami, itong pang-alaga na ito. Yan yung ating talagang binablog, tinatsaga para po yung ating mga farmers na po pwede po ang taniman ng kalamansi. Yun ang binibigyan natin ng chance na sila naman po ay makinabang doon sa lupa. Ayan o. Kaya kahit yung kalamansi, meron tayo mga bunga na pipitasin dyan, pantustos na po yan, pang alaga sa kanya. Sabihin, hindi na po manggagaling sa bulsa po ninyo. Opo, yung pang alaga. Kaya ito naman bulaklak na yan, pag ilaki naman niya, yan ang pinaka neto ng may-ari. Ito yung sa'yo. Opo, sa tatay ko po ito. Yung sa akin ito, yung kabila po ng buko. Ayan, nilibot po na natin ang ating mga katribya dito sa ating kalamansian. Una po doon sa aking magulang na kung saan ay marami po rin siyang bulaklak at bunga. Ganda, no? Talagang may malalaki, may pasunod. Opo, sunod-sunod po yan. Yan ang kaganda sa kalamansi. Hindi ka maiinip. Yung lupa ko doon, nung pumunta ko doon sa Antipolo, yung ibabaw clay. Pero pag after mga 2 inches, buhagag na siya. At baghag. Ay, pwede naman yun. Pag na-cultivate kasi siya, maganda ang lupa. Okay siya. Tsaka yung kalamansi naman, pag halimbawa merong clay na gano'n, ayaw lang niya ng sobrang tuyong-tuyo. Dapat doon ay natutubigan siya. Sa isang hektaryang kalamansi yan, yung mga, yung talagang namumunga na. More or less sa 1 year, magkano ang income mo? Ang income po siya ay depende po sa kuha niya sa magiging presyo ng Pinakamababa. mababa. Eh ngayon sa akin po hindi pa tayo masyado makakuha po na sa 1 hektarya.
Kasi bata pa po yung kalamansi po natin. Ah, Pero ang halos dyan, ang amin pong pinagbabatayan dyan, pag halimbawa, yung income niya, nakakapundar. Opo, pag nakapundar ka ng kung ano yun, nandun na yung ipon na yun. Opo, yun na po ang ipon na. Kasi yung tatay ko, hindi, silent lang siya doon sa kinikita. Pero pagka may nagsanla, nakukuha niya yung sanlan lupa. Yung puno, yung nyug. Kung po yan, tawag rito, uwang. Uwang. Mga nawang, yan po ang sikat dito, uwang. Kaya na pa tayo. Ito po yung kalamansi ko. 2 taon at kalahati. Aha. Nakakuha na ba kayo ng magic fruit? Hindi pa. Di pa. Ito, punta tayo sa magic fruit. Papatagal lang ang asin. Oo. Para makuha ninyo yung tamis niya. Ayan marami pang bulaklak yan. Yan po yung ginamitan ng organic. Yan. Oo, kaya nakita naman nyo yung pagkaitim niya. Tapos meron pa siya mga kuha ng mga bulaklak. Ganda no, may talagang tuloy-tuloy siya. Oo, ayan Ayan ang bunga-bunga ng kalamansi. Pang January naman natin to. Pang January na. Meron tayong mahahalaw. Meron naman tayo pang bulto sa January. Ito pang January na daw. Pang January. Ibang mga malalaki dyan, ayun, mapipitas na. Ayan, dahil pang bulaklak po natin. Bitik na itik. Ito na yung ginagamit mo ng organic. Oo, yan ay ako ng atin ng organic. Pinaghalo na natin siya. Opo, ito na po yung sa akin. 2 taon at kalahati, mahigit. Ayan Kaya yung hindi po kami nagpo-proning na pinuputol kasi may bunga sa taas. Lalaylay yan. Lalaylay yan pagka lumaki. Yung ko ng vlog, magpo-pruning. Ay, yung mga ganun po, hindi ayaw magbunga ng kalamansi nila kaya pinipilitan nilang i-proning. Pero pag ang kalamansi mapagbunga. Ayaw nila pabungahin. Opo. Tama nga naman kasi pag sanga pa rin naman yun. Sanga sayang. Ito tulad nito. Ayan marami pong bunga siya. Hahapay yan. Kaya magtatali po tayo dyan. Nga, maliit pa lang po, mahapay na. Hapay na, no? Oo, lalaki pa na kaganito pinatutukod mo rito? Kahit anong kahoy na lang, Hindi, gagawin natin, tatalian natin. Itatali mo doon para ng straw. siya. Straw Papabilog. lang. Pwede rin naman siyang tukuran, pagka po, kuha na rin. Opo, yun po kasing bunga niya. Kasi pagka po yung bunga niya, kuya, pagka halimbawa, maraming bunga, maobligado siyang yumuko. Ngayon, yung masisikatan ng araw. Ba't naging marami? Marami pong bunga. Opo, kasi ito yan Pag pinitas po natin ang bunga nito, tutubuan uli siya ng sanga. Lahat ng mga pinagpitasan, ito ganito, pinagpitasan yan. Ilang bulaklak ang meron yan. Bunga. Pag kaya pinitas mo, tutubuan uli ng panayong sanga. Kaya maglumalabong siya. Kaya kaya dadami po siya. Yun ang pinaka-proning. Yung bunga niya. Hindi siya yung tatanggalin mo yung usbong. Kada kuha mo ay usbong ng usbong. Yan. Kasi sayang may napanood ako nagpo-pruning. Oo, sayang yun sanga kasi pinatubo mo tapos puputulin mo rin. Tingnan mo ito, ipoproning po ba? Daing bunga. Tingnan mo yung bunga nito. Yung sunod-sunod yan. Kaya bawat buwang ka, meron kang inaasahan na mapipitas. Ako yung pagkabinili mo ng pantanim, isang puno lang. Ang tanong ko ba't dumami yan? Dahil kasi po yan, pinipitasan, pag pinitas mo kasi bunga niya, sumasanga na siya yung kapalit. Nag-uusbong po siya lagi. Di ba yung ibang nagtatanim, ang nakita ko sa iba kasi ng bablog. Pag maliit pa, tanggalan mo ng bunga kasi hindi pa kakakaya ng puno. Sa kanya kasi, inaaya niya yung bunga. Tingnan niya Ito, 1 taon pa lang ito. Ito yung hinulit ko. Pero tingnan nyo, paano siya tatangkat. May mga bunga. Pag may bunga yan, bababa yan. Kaya lumalabong po ang kalamansi. Ito kasi isa lang siya. Isang sanga lang siya. Pero dahil doon sa kuha niya, nagsusupang siya. Dahil doon sa bunga. Ilang square meter to, Ber? Kuha niyan, 3x2. Ito, 3 meters. Kuha po ito, nasa kulang 4,000 square meters. Dito ka lagaan ng tubig? Pwede itong daan din ng tubig. Pero ginagawa ka host-host na lang. Ginagawa naman diretso? Diretso na siya. Dahil gawa naman po yung kabila. Anong inihila mo yung itim pa rin o mas maliit na yung inihila mo? Mayroong maliit tayo, tapos may putol-putol, meron namang mahaba. Para yung mahaba, isang diretso. Para pag kung malayo. Sasalpak mo na. Halimbawa, nandito yung makina ko.
nandun sa dulo, meron akong mahabang hose doon na pagdudugtong-dugtongin. Dugtong-dugtongin mo Tapos pag lilipat naman po ng tudling, yung maliliit naman ang ating sa gamit. advantage pala doon sa akin kasi kukulong-kulungin ko na lang. Oo. Nakikita na lang ng butas-butas, diretso na pababa. Pagdating sa taas, no, pababa na pababa. Yun ang maganda no sa inyo. Ito po yung ating kuwan. Pitas na kayo ng hinog. Yung magic. Yan ang ating magic fruit. Para tanggal ng asin. Ayan, dahil pong hinog. Bata lang po nakakakuha niyan. Oo. Isang piraso lang po ang kuwan yan kada kain. Ito ginagamit po ng mga diabetes. Tama, diabetes. Ayo po, para po kuwan siya, yung natural. Nakakababa po ito ng kuwan. Na sugar. Opo, ng Ito may labuyo. sugar. Lalaki ng bunga. Namimitas po kami ng ano. Ng dilaw. magic fruit. Dilaw, ayan. Reject. Sige, kumuha na po kayo ng isa. Kumagat. Huwag nyo na lang po kuhanin yung po yung buto. Parang kumatas siya. Pag tinanim ba ito, bubunga siya? Opo, nagbubunga. Meron po siyang tubo sa ilalim. Kaya kuhan siya. Kaya lang medyo maliliit pa. Naghahanap pa tayo ng kuhan natin. Pagka medyo malaki. Isang puno yan. Akala ko puno ng dahita. Hindi po, isang puno yan. Matanda na po ito. Siguro mga nasa 10 taon na po yan. Nawawala yung asin. Yun yung pangkuha natin sa mga bisita. Pagka kinukuhan pupunta sila rito. Kinakaya ng ibon Gusto kasi mataas din ang sugar yan ng ibon Kaya kukuha siya. Kaganda niyan, pagka magkalamansi juice kayo, kahit wala ng asukal, lagyan nyo na ng yelo, pwede na siya. At dapat nagdala tayo ng supot Oo, para kapitas na. Sa bunga. Ayun, nadayang bulaklak Kasi Pag ganyan po yung bulaklak, ang ginagawa natin dyan, twice a week po pag-spray niya. Kaya lang, Malvin, pag twice a week, ano yung spray? Papabunga? pag sa kuha niya sa mga bulaklak, pang insecticide yan. Kaya lang, pagka po may tanim na kayo at isang taon, next level na po. Medyo matagal-tagal pa po sa inyo, wala pa pong tanim Preparasyon pa lang po sa atin. Napakasaya na Opo, maganda yun. At least po medyo may foundation na. Opo, para na-prepare na po natin. Masaya ba tingnan? Opo. Kaganyan. Halimbawa, sa inyo ganyan karami bunga, matutuwa kayo. Ayan yung pitasin tayong halawin. Yan. Kaya matamis po. Ibang variety po yung kalamansi natin, kaya matamis. Yung bunga niya. Variety itong kalamansi na ito. Walang di po yan. Yung mga grafted din po natin sa Batangas. Karaniwan po kasi dyan sa mayroon tinatawag natin na ang nag-originate kasi nito sa Mindoro. Noon, dati ang Mindoro lang ang may tanim niyan. Ang history ng Mindoro. Ang nagdala ng kalamansi doon galing Bicol po sa Bicol lang galing. Sa Camarines Norte. Nawala ang Camarines Norte. Pero ang nagdala sa Mindoro, biyahero kasi yung tatay ko. Ayun ang karga niya papunta Mindoro. Kalamansi. Yung panahon pa, 50 years ago. Matagal na. Ano na ako, 70 na ako. Ayun. Kaya pala ang Mindoro, sila kasi noon maraming kalamansi, na-adapt pala ng Camarines. Galing pala sa Bicol. Camarines Norte. Ang Bicol naman po ay hindi siya nagtuloy. Hindi nagtuloy. Sayang Kasi kaysa mag-concentrate sa pagtatanim yung mga tao, nag-concentrate sila sa pag-ano ng ginto. Nagmina. Hindi, yung nag-ano sa ilog. Yung nagsasala. Kumukuha po ng ginto. Kaya hindi na sila nagkuhan doon sa kalamansi. Kaya kalating gramo lang sila, 900 na tinan mo nga naman, So hindi sila nag-concentrate sa pagtatanim. Hindi kagaya doon sa Mindoro na continuous na yung pagkakuha ng kalamansi. Naalala ko yung tatay ko may jeep siya kasi pambiyahe. Ang karga niya galing ng Bicol, kalamansi, punta Mindoro. Pag galing ng Mindoro, pabalik niya saging. Saging naman. Businessman po yung tatay po ninyo. Kaya magandang yun po ang magandang ninyong i-adapt. Yung product, tapos palengke, maganda po, kikitain po nyo to. Ayan, bata pa naman po si Kuya. Pwede pa siya. Opo. Lalo na, maluwang pala yung inyong lupa.
sayang po yun. Mga ilan lang po hektarya mataniman ninyo doon. Oo. Hindi po siya malalaon. Puto. Opo. Iba po talaga pagka sa farming. Oo. Eh, tinan nyo ngayon, dahil bulaklak oh. Dami, no? Pagka ganyan daw mabulaklak, i-spray na. Opo, 2 beses po tayo mag-spray Para rito. hindi, ano na, insekto. Para hindi po sa sa insekto. Sa isang linggo. Aha. Tapos, pagka ganito na po ang size niya, ba, natagtag na po yung ating bulaklak na ito. Ang size niya yung maliit. Yung maliit dito. Medyo malaki. Yung maliit dito, magiging weekly na spray natin. Para hindi Ngayon, hayop. pagka ganito na kami sa mga gaholi na, kung wala na siyang mga bulaklak, i-stop na natin Ito spray. may hayop. Oo. Ayan, yung white flies yan. Anong... Yun yung sinabi ko sa inyo, yung gamot. Yun lang po ang Dito ba pangkuha tayo natin doon. Dito po, dito tayo. Baka mahaligaw, mapunta tayo kay Kuya. Sa kabilang tanim. Oo, sa kabila. Papanawagan tayo sa radyo. Ayan, kaganda po sa kalamansi. Oo. Kaya maraming, magiging ganyan din po kalamansi ninyo. Mga ilang panahon. Importante doon ay malinis lang po natin yung lugar. Nagkaroon kami ng motivation sa pagtatanim. Opo. Makarating kami dito. At least nakita ninyo, na-experience ninyo yung paglilibot para alam po natin po yung ating gagawin. Ikaw yung pinakatulugan ko. Ganun po ba? Kasama ko eh. Sa panonood po. Oo, sabi kasama ko eh. Parang ano ka na dyan ah. Parang na-addict na. At parang kasi vloggers. wala lang iba pagkakitaan. Oo. At saka na, tutuusin talaga, nasa farm talaga ang kuha natin. Kabuhayan. Ang lupa po kasi, lahat talaga ng kuha dyan. Tubo ng pera natin. Ayan, nailipot na po natin sila kuya. Sila sir. Ayan, maraming salamat. Nagpakuha pa po sila. Nag-abala. Paano po mga katribya, sa pagkakataong ito ay maraming salamat po sa ating pong mga bisita at nabinyagan po yung bahay po natin. Ating po mga bisita. Sila po yung una natin naging bisita rito na sa ating terrace. Ayan, para po doon sa ating mga subscriber, ito na po yung ating pong bahay, di pa po siya tapos. Pero gaya po ng dati, ako po si Gabriel Hubuna, ganda kayo natatandaan, karunungan na kaalaman, may katumba sa kayamanan. Thank you for watching, God bless all. Kita-kita na po tayo bukas. Bye-bye. Thank you. Thank you. Salamat po. Sige pa. Ayan, trivia, muwi na po yung ating bisita mula po sa Laguna. Pero itataniman po nila ng kalamansi na plano ay dyan po sa parte po ng Antipolo.